Hello, miracle workers! Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, Janergy's Guide to Life, Love, and Leadership. And for this episode, I have invited somebody special, so let me introduce her to you. She is a dynamic leader and visionary CEO of Sardos Garden with over 2 decades of experience in landscaping, a lifelong learner. She has pursued numerous personal development training, a graduate of T. Harv Eker's Quantum Leap, and a graduate of Tony Robbins Mastery University Business Mastery and Leadership Mastery. Currently, she's taking life coaching certification and she's on a mission to help people transform their mindset and quality of life through coaching. Hugely influenced by Tony Robbins and continuously immersing herself in self-development training for self-mastery. She's also going to inspire millions. Wow! With her upcoming book. Woo, excited. Training. This book is all about sharing your insights and encouragement for overcoming life's challenges. I got to talk to her for recently, and I really am inspired by this woman. So join me here at Unlocking Miracles, welcoming our guest, Miss Lai Ann Moico, an entrepreneur, life coach, and advocate for personal growth. Welcome to Unlocking Miracles, Lai. Hello, hello, hello. Thank you, Coach Janice, for inviting me here. Such a pleasure to be here with you all. Yes. What are you grateful for today? Of course, I'm still alive, of course, live and kicking. And syempre, lagi yung kasama ang aking family. And ngayon, mas balance na yung life and business. Kaya I'm truly happy with that. O, di ba? Kitang-kita naman sa face, this is like batang-batang itsura, di ba? Blooming na blooming, fresh na fresh. Thank Parang you. hindi galing sa trabaho, di ba? Parang Oo, kakagising makauwi lang, di lang. ba? Ayan. Sige, Sis Lai, for the benefit of our viewers, the first time na makikilala ka, can you briefly introduce yourself? Aside from dun sa mga na-share ko, ano pa pwede mong i-share sa kanila? In terms of, siguro briefly share to us, what was your journey like that nag-start ka ba as an entrepreneur na kagad upon graduation? No. Or meron ka bang dinaanan pang route bago ka napunta sa kung saan meron ka na ngayon? Yan. So, ano ako dati? Employee. Tapos, every 15th and 30th lang yung salary, di ba? Every 15th and 30th lang ako nagkakapera. Pero yung my then boyfriend, na husband ko na ngayon, meron na siyang maliit na garden at that time. Pero lagi siyang may pera. Tapos ako, laging kulang. Tapos naisip ko, parang mali yata itong ginagawa ko sa buhay. So, kasi laging pagod, ang daming boss, laging puyat, ganun. So, nag-join na lang ako sa business. So, and inaral ko talaga lahat kasi wala naman akong alam, hindi naman ako business graduate, wala rin akong alam sa landscaping. So, I took it one step at a time. Talagang inaral ko from scratch. And then, after 1 month, I think ang dami ko nang nagawa at natutunan. And I used my course, yung information technology course ko, but nag-marketing ako sa internet at that time. So parang during that time wala pa namang Facebook noon. Pero kami yung may maliit na garden pero merong online shop. Ganon. Kami yung kauna-unahang garden na merong website na makakabili ka sa amin sa internet. So dun na pag-grow namin yung business namin. Dun kami nag-start. Galing. Ngayon, and it's, ano na, no, 20 years? Tama? Yes, yes, 30 Years years na na in kami. existence. Wow. Yan. And later on, papashare natin kay Lai yung mga social media accounts niya kung saan nyo siya Yes. makafollow para mas makita nyo pa yung mga ginagawa nilang projects. Very impressive projects. Okay, so right, we're here at Unlocking Miracles. I'm excited na malaman ano ba yung mga stories na pwede mo i-share sa mga viewers natin with regards to the miracles that you've experienced. It could be for your personal miracles or pwedeng miracle stories ng ibang tao na nai-inspire ka. So go ahead, please share the stories. Syempre, ang daming miracle na nangyari sa atin. First,
siguro yung family, of course, ito yung pinaka biggest achievement ko that I have my complete family because I realized hindi lahat ng tao pinalad na magkaroon ng complete family kahit na sobrang struggle na buuhin yung family, hindi pa rin nangyayari. Um, Year 2018, naghiwalay kami ng husband ko noon and then I fell into depression. Pero tira mo, it's a miracle that now we're complete. Tapos, we have a great relationship right now. Hindi katulad dati na, naku po, araw-araw na kami nag-away na wala na kami napagkasunduan sa buhay, ganun. Pero ngayon, we're thriving and our relationship is so balanced, very peaceful and calm that I never thought that it would be possible. Kasi based from our relationship before, talagang hindi ko hindi ko talaga maisip kung paano kami magiging maayos. Alam mo yun, kasi parehas kaming may strong personality, parehas kaming may ibang ideas, may ibang gusto sa buhay. So hindi namin mapagkasunduan. And yet, parehas pa kaming nasa business. So, imagine kung magkaiba kami ng ideas, magkaiba kami ng gustong gawin, pero nasa isang business kami, isang bahay kami, di ba? So, parang napakahirap nun. Pero, yes, it is a miracle. I never really thought that it would be possible na magkabalikan pa kami, maging maayos kami, and maging peaceful. Pwede pala yun na maging peaceful yung relationship namin kasi dati sobrang gulo. So, yan. Wow, thank you for sharing that, no. Siguro possibly recently lang kami nagkakilala nito ni Lai, because we belong to a community where we're both creating online contents right now. And apart from that, yung pala magkasama rin pala tayo sa BNI, BNI member din pala, 'di ba? Yes. Doon lang tayo nagkaalaman na, uy, BNI ka rin pala. So, we set up this meeting and actually, I was talagang ako naman for if I think about yung business ko din, like, I really want to be connected to and serve people, mga couples that are in business or professionals, no? Kasi madalas talaga yan yung nagiging conflict, 'di ba? Yung paano ba naaayos, no? So, just to add value din do sa mga nanonood sa atin na couples na in business, what changed? Ano yung nabago para magkaroon ng turnaround yung relationship ninyo? What is, meron bang isang bagay o dalawang bagay na nagbago sa'yo, sa environment, or ano man yun? Can you share with us? So, maraming nabago. First, no, when I fell into depression, no, sobrang lala. Pero dun nag-start yung pagpasok ko sa self-development trainings. Wala na akong makapitan, nasa rock bottom na ako. So, yung mangyayari sa buhay ko, buti na lang hindi, kahit na sobrang dark ng thoughts ko dati, hindi ako natuloy, I didn't harm myself. So, I went into personal development trainings. Nag-start ako sa Millionaire Mind Intensive, tapos nag-Quantum Leap, tapos nag-Tony Robbins. Grabe, doon na bago yung mindset ko. I remember nung Unleash the Power Within sa Singapore ni Tony Robbins. I was so depressed at that time. I was broken and depressed. But then, nung sa Unleash the Power Within, I realized, ang natutunan ko, ang bilis lang palang matanggal yung depression. As in just a heartbeat, kaya mong tanggalin yung depression mo. And by just shifting our physiology, so doon ko natutunan, kaya pala kailangan mong um, jump, dance, sigaw-sigaw, ganyan. It's because para ma-rewire yung nervous system natin. Because at that time, yung nervous system ko, yung focus ko, umikot lang sa pain, suffering, victim ako, ganyan, ganyan. Ang dami kong negative na thoughts. Tapos paulit-ulit yon. So, di ba, ay kung wala namang bagong thoughts, eh di talagang, it's self-depleting talaga. It's a downward spiral of negative thoughts. Kaya walang mangyayaring maganda sa buhay. Kaya kailangan ng shift. It's a shift of focus and kailangan maging aware tayo sa thoughts natin because our thoughts are not real. Dumadaan lang sila, so just let them flow. Hindi, your thoughts, you are not your thoughts. That's what I learned. Kasi akala ko dati kung ano yung naisip ko, yun na yun. Pero I realized na, yun, I am a different
entity to the thought. The thought is just, it comes and it flows. So I learned to have a better thoughts. I have a better focus. So mayroon kami ginawang question dati na, what am I grateful for today? So kung dati yung focus ko is bakit ganito buhay ko, bakit lagi akong naapi, whatever, but ganito. And then na-shift yung focus sa what am I grateful for today? So biglang, oh, dami naman palang maganda sa mundo. After that trainings, alam nyo, parang I realized ang ganda-ganda pala ng mundo. Ang ganda-ganda palang, ang sarap palang mabuhay. Pero kasi nung depressed ako, hindi ko yung nakikita. Hindi ko alam na ang ganda pala ng mundo, ang sarap pala mabuhay. Hindi ganun yung thoughts ko eh. So, iba-iba yung mindset ng taong depressed or may anxiety kesa sa nabago na yung mindset mo. If you are in a beautiful state or you have a positive mindset, ibang-iba. And that's how your life will change. Your life can only change if and only if you change your mindset. Hindi talaga mababago yung buhay kapag hindi mo muna binago yung sarili mo. Sarili mong beliefs, thoughts, emotions, mindset. So yun yung nagdidikta kung anong klaseng buhay or what quality of life are you living. It's based on our emotions, on our thoughts, and our beliefs, on our perceptions. So, Ang yeah. ganda. So parang it all began in you. Yung change na Yes. nangyari started with you. You changed Yes. yourself. Kasi we often or I often hear this, 'di ba, na gusto mong magbago yung mundo, change your world, change yourself din, 'di ba? Kailangan magbago ka muna. Madalas kasi nga yun, we complain, we blame other people na, ay, ba't ganito ba? Traffic, bakit ganito? Yung amo ko, ganito, ganyan, no? Pero hindi pa naman natin hinaharap yung sarili natin. Ano ba yung kailangan kong baguhin sa sarili ko para in effect, yung environment ko, it's not actually yung environment mo mag-change eh. Yung tama nga yung sinabi mo, perspective. Ikaw So, muna parang yung kailangan mabago. turning your negativity into positivity and not Yes. just positivity but actually being more appreciative of what you Yes. have. Ganda. Kasi totoo naman, ang ganda-ganda ng mundo, pero hindi mo yun makikita if you're full of negative thoughts, if you're just focusing on what went wrong or on what's wrong with your life, what's wrong with yourself, hindi mo nakikita kung anong maganda sa'yo, kung what's good with you, what do you have, what's your blessing. Hindi mo yun makikita kung iba yung focus mo. So, Yeah. so that's how life works. We need to shift And our focus. I like what you said about changing the physiology, no? So, Yes. for those na experiencing any form of depression or nasasad sila, na feeling nila victim sila sa mga nangyayari sa buhay, no? Try nyo kayang maglakad. Yes. try nyo, try nyo kayang ano, 'di ba, maging physically active kasi Put para on a loud ma-change. music and then sayaw-sayaw. Yes. Dancing. Talaga ako, I would also dance like nobody's watching. Yan. Yeah. Diba? Happy. Yung crazy Saka dance na shake your tinatawag. body, shake your body. Shake, shake, shake your body. Yan. Importante yan. So, I hope yung mga nanonood sa atin are able to pick up something. How about, like, how's your business naman nung pandemic or any part ng business na sa tingin mo nagkaroon kayo ng miracle story na pwede mong i-share Ay, sa sobrang viewers? ganda. Kasi, before pandemic, sobrang active ng buhay ko kasi I got out of depression na nga. From more than 1 year na nakastay lang sa room, hindi bumabangon, biglang nagkaroon ako ng energy na lagi na akong namumundok, lagi akong ma-attend ng training. So, almost every week, talagang nasa galaan ako. Kung wala ako sa bundok, sa hiking, nasa training ako. Ganon. Tapos nung dumating yung pandemic, parang biglang nag-stop, oh my God, parang maluloko ako dito sa bahay, gano'n. Tsaka, ang iniisip ko, ano nang mangyayari? Wala nang business. Pero yung miracle pala, akala ko yung pandemic crisis. Pero ang nangyari, grabe, it's a big miracle talaga na biglang nag-boom yung plants. Tapos, doon kami nakaipon ng yun yung pinakamalaking sales namin. Parang in just 1 year,
yung sales namin is more than the 15 years combined ng aming business. Ganon ka ganda. Tapos, the pandemic din, bumalik yung husband ko. And then, nagpagawa kami ng bahay without even, wala naman kaming savings dati para magpagawa ng bahay. Pero sabi naman, sige, may, malakas naman yung benta sa plants. So, lakas loob, nagpagawa kami ng bahay. Tapos, yun, isa pang blessing yun na napagawa namin yung bahay namin without loan. Hindi kami nangutang sa bangko. And then, yung bahay na, yung dream house, ang nangyari, it's more beautiful than our dream home. Ganun, naging, parang ni sa hinagap, hindi ko naisip na ganun kaganda yung magiging bahay namin. It's more than what we think, more than what we dream about, yung bahay na natayo namin. Wow, beautiful story, no? Who would have thought na nung dumating yung pandemic, dun pa yung biggest blessing Doon na palalo dumating. nag-drive, oo. 'Di ba? Oo nga kasi 'di ba yung mga tao talaga they were very addict. May mga tao talaga na naging plantitos Plantito, plantitas. Kasi nga plantito, yes. na-stuck sa bahay. Syempre, ano namang gagawin mo? Di magpaganda ka ng bahay mo. And really Mm. plants gave them, 'di ba, yung the sense of joy din no? And beautification ng bahay. Even my mom, hindi naman walang green thumb yan dati. Na-addict siya Mm. sa paghahalaman kasi nga dahil walang hindi pwedeng lumabas, 'di ba? So ang ganda, ang ganda. And ang ganda rin, it prepared you because you were already online. 'Di ba? Sabi mo nga, Yes. 'di ba? Oo. Before pa nag-uso yung mga online stuff na 'yan, online ka na. Yes. So Yes. parang what I'm picking up there is importante talaga that we invest in technology, no? Oo. I-embrace na natin yung technology. Kung hindi pa po kayo online yung business ninyo right now, mag-online na po kayo. Kasi 'di ba, there will really come a time that people will really search you online first before engaging with you. And kapag hindi pa online ang business mo, yun, talagang yun yung ikababagsak ng business in a way because sobrang tight na ang competition din, di ba? So Yes. beautiful. Ayan. Meron ka pang pwedeng ikwento sa viewers natin? Ayun. 'Di ba I said na I'm taking coaching certification. But I started coaching na and nakakatuwa na meron yung mga nako-coach ko, nagkukwento sila sa akin ng wins nila and grabe, super fulfilling. Yung isang kinoach ko dati, hiwalay din sila live-in partner sila pero iniwanan siya sa mama sa ibang babae. Tapos may dalawa siyang kids na baby pa. Tapos, so parang nakita ko yata yung sarili ko sa kanya before. So, kinoach ko siya for free. Tapos, inayos yung mindset niya. Tapos, gano'n. Tapos, after 3 months, nagkwento siya sa akin, bumalik na yung, niya, yung live-in partner niya. Tapos, happy na silang family. Tapos, alam mo, nagkukwento siya, ang saya-saya niya. Tapos, ako yung umiiyak. Kasi parang, I never thought na kaya kong gawin yon. Kasi galing ako dun eh. Galing ako sa victim mentality na ako yung depressed, na ako yung helpless, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos ngayon, baliktad na. Ako na yung tumutulong sa ibang tao to raise their awareness, to develop their own mindset, and to really help them na maayos yung buhay nila. Either relationship, mindset, or career. And usually kasi talaga mindset lang yung kalaban eh. Kasi yung isa, may isa pa akong friend na kinoach din. Namatay yung baby niya. Panganay na anak dapat yon. Tapos namatay siya pagkapanganak. So, grabe yung depression nila. Hindi na naging normal yung buhay nila. Everyday sila sa sementeryo. Hindi nila matanggap na wala na yung baby. Eh di ba kung ano ang unang sasabihin mo is, ba't hindi niyo ulit i-try magkaanak? Pero yung trauma niya, grabe. As in, iniisip niya, baka mamatay na naman or siya yung mamatay or whatever. Ang dami niyang trauma. So, nung kinoach ko siya, ang bilis. Grabe, sobrang bilis. Nung kinoach ko siya, parang within 3 weeks, binalita niya sa akin na buntis na siya. Kasi they've been trying pala. Kaya lang, ang daming pumipigil parang gusto na ayaw kasi nga yung trauma niya. And then, nung sinabi niya sa akin na meron na, grabe, nakakaiyak na parang, oh my God, tignan mo ang bilis ng miracle. Tapos,
kaya lang, meron pa rin siyang, although may baby na siya, ay may buntis na siya, ang dami pa rin niyang dark thoughts. So, ayun, ginagide ko pa rin siya and sabi niya hindi niya pa na-imagine na buhay yung baby niya. Parang, kasi grabe yung fear. Talagang grabe yung fear sa utak niya. Ako naman, pinuno ko ng, sinend ko lahat ng makita kong baby videos na cute na nakakatawa. Sinend sa kanya para matulungan siya na visualize ng baby na masaya kasi hindi niya daw yun nai-imagine. Nahihirapan siyang mag-imagine ng ganon. So, yun. And then ngayon, nung tinatanong ko siya, lagi siya kinukumusta kung how's her thoughts, ganyan. Tapos sabi niya, alam mo, mula nung kinausap mo ko, nahuhuli ko na yung mga thoughts ko. Kapag may negative thoughts ako, naaalala kita. Tapos, ginagawa niya daw yung pinagagawa ko sa kanya na hinahayaan niya lang na lumampas. Tapos, oh, thank you for coming, pero pass. I want to have more beautiful thoughts and more positive thoughts. Ganon. Tsaka may tinuro ako sa kanya na kapag ka may fearful thoughts siya, lagi niyang hawakan niya yung heart niya and then she'll say na, I am guided, I am loved, I am protected. Yun. Tapos ginagawa niya yun. Tapos ngayon, wala na siyang negative thoughts or sobrang dalang na. And then, alam niya na kung anong gagawin niya kapag may mga negative thoughts siya. So, di ba, nakakatuwa na, alam niyo yung nagpapasalamat sila sa akin. Parang, parang ang laki-laki ng ginawa kong tulong pero sobrang liit lang naman na ginawa ko para ma-shift yung mindset nila. And then meron Sobrang akong, ano yan, sobrang powerful nung shinare mo na yan, no, Sis Lai. And because only a few people, I think marami pa hindi pa nakakaalam talaga na the power of our minds, how we can actually shift nga our focus, no? Kasi nga whatever you focus on grows. And gusto ko lang din i-honor kita because really everything happens for a reason. The pain, the mess that you go through in life, may rason sila, no? Parang ikaw pala yung magiging guide ng mga tao na makaka-experience din na na-experience mo before. And you really sound credible because you have experienced it yourself and nakalabas ka dun sa darkness. 'Di ba? yeah. Yung darkness And na I'm so yun. proud of that. One of my biggest achievement na nakalabas ako sa depression without taking any drugs or pill or whatever. Yeah. So, Just by malaking myself. blessing yan, no? So, for those who are watching us right now that are experiencing any form of depression, yan. Hindi naman doktor sila pero ah, ano siya, meron siyang ibang powers na natutunan niya rin dahil nag-invest siya sa Yes. sarili niya through the mentors like Tony Robbins, T. Harv Eker. Yan yung mga mentors ko rin na kaya ako na rin na-attract yan sila kasi pare-pareho pala kami ng mga mentors. And Yes. I'm so happy that you're able to use your gift, no, your knowledge, your experiences to serve more people. And rarely yung iba kapag naka-go through na ng ganyan, kumaquiet na lang, tapos hindi na sila nagpe-pay it forward. But in your Yeah. case, pinili mo na to be vulnerable, to show up, to share Yes. It's your, very 'di ba, your fulfilling. gift. So, importante talaga yan. May gusto ko pa ikwento. Sorry, I was able to. Ayun, yung recently lang, mayroon akong neighbor dati sa province na namatayan ng husband. Tapos 1 year na, ganun pa rin, nakikita ko lagi yung story niya na namimiss niya yung husband niya, laging I love you, I miss you, ganyan. And then, yung recent na post niya, um, kaya mo yan, may guardian angel ka na. Yun yung nasa story niya. And then the next day, sabi niya, don't stop living, kayang-kaya mo yan. Ako, I saw it as a cry for help. Kasi parang ganyan din ako dati. Kapag hindi ko na alam kung anong gagawin ko, parang ako na lang yung nagmo-motivate sa sarili ko. So, I saw her post as a cry for help. So, nag-reach out ako sa kanya. And then, kinumusta ko lang siya. Tapos sabi niya, ayun, parang nawawala na siya ng gana sa buhay. Kasi feeling niya, mag-isa na lang siya. Hindi na daw siya lumalabas ng bahay. Yung mga dati niyang ginagawa, parang ayaw na niyang gawin. Hindi na niya alam kung anong gusto niyang gawin. Kasi nawala na ng purpose sa buhay, puro pain and suffering na. Tapos sabi ko, um, alam mo, minsan pinarurusahan natin yung sarili natin unintentionally and unknowingly. Kasi
yung more than 1 year na pagluluksa, mahaba na yun eh. Sabi ko, maybe it's time to rediscover who you are and to live a life na ikaw lang, na may freedom ka or ano. Tapos, amazing nung, kasi mahaba yung pag-uusap namin, pero nung last na, tinuruan ko siya kung na magawa ulit ng bucket list. Sabi ko, meron ka bang bucket list dati na hindi mo natuloy kasi na-stop na kasi nawala na yung husband niya. Tapos sabi niya, meron pero syempre gusto ko kasama ko sana yung husband ko kaya lang wala na siya. Sabi ko, so alin yung kaya mong ipagpatuloy? Alin yung kaya mong gawin na ikaw lang? Kasi alam mo, kapag ka nagawa mo yon, kapag nalampasan mo yung pinakamahirap na pagdadaanan mo, magiging super proud ka sa sarili mo. Tapos yun, ano nangyari, nung last na message niya, sabi niya, ipiprint na niya yung kanyang bucket list. Tapos sabi niya, mag-start na daw siya ulit mag-Zumba na itinigil niya for 1 year. Tapos sabi niya, thank you for messaging me kasi napangiti mo ko. Tapos sabi ko, di ba? It's always a choice. Happiness is a choice. Hindi naman pwedeng, I mean, ikaw lang naman yung magdidesisyon kung magpapakalungkot ka pa ba or gusto mo nang sumaya. It's always your own decision eh. Hindi naman pwedeng ibang tao yung magde-decide para sa'yo kahit na gusto ng mga anak mo na mag-move on ka na kung ayaw mo pang mag-move on, eh talagang wala silang magagawa para sa'yo. Kasi it's just your decision. Lagi tayong may choice kung gugustuhin mo bang mag-suffer pa or gusto mo nang makalabas sa suffering. And Yun, then ang yun, ganda may nun, thank no? you siya sa akin Talagang kahapon. it's always a choice, no? And Yeah. one of my coach friend then would say, si Coach Paul would say na when making a choice or a decision, we have to weigh ano ba yung benefits, 'di ba? Versus ano yung price to pay. So, Mm-mm. 'di ba kung we see already that the benefits outweighs the price to pay, then go for it, 'di ba? Wag mo nang wag ka nang magpatalo sa takot, sa doubts, sa fears, sa worries na 'yan kasi and something din na pwede mong iano is look, yun nga yung sabi ni ano na you look into your heart, 'di ba? Ano ba sinasabi ng puso mo? Yes. And somehow kung ano yung sinabi ng puso mo, galing sa Diyos yan. No? And it is our calling na kailangan nating sundin yan. Kailangan nating gawin yan. Diba? Kasi for as long as, I think, ito naman yung batayan ko rin, for as long as hindi yan illegal, immoral, wala kang natatapakan na ibang tao, or hindi rin siya life-threatening, no? Then go for it! Wag ka na Yes. magdalawang isip, di ba? In fact, ito nga sila, sobrang death-defying ang mga stunts na ginagawa nito. Di ba? Ano share mga sa mga viewers natin mga pinagagawa mong ano. So ayun, kahapon nga pinanood ko ulit yung mga dati kong videos na nag-ano ko, bungee jump ako sa Macau. Tapos tawang-tawa ako sa sarili ko nung pinapanood ko kasi yung tili ko doon parang kala mo kakatayin. Sorry, mula sa taas hanggang sa baba yung pagsigaw ko. Pero nakakatawa. Naalala ko na, oh, tapang ko nga pala dati. So parang yun yung mga proofs mo, little proofs sa sarili mo that you can overcome anything, di ba? Kung Yes. yun nga nalagpasan mo, di ba? Ano Yes. pang pwede hindi mo malagpasan, di ba? And then ang ganda ng mga experiences actually ni Lai na shinare niya nung nagpa-personal development. Pero syempre wag nating i-preempt yan because we want you to experience it for yourself. Yan. So segue tayo na meron tayong upcoming event, 'di ba, this August, yung National Achievers Congress. Yes. It will happen in Manila and two of the people na guest speakers doon, si Vishen Lakiani and also si Ken Honda will be there. So, yan. I'll be attending that. Lai, are you attending? Are you joining that Yes, event of as well? course. Oh, so makikita Idol pala ko yan tayo si doon. Michelle Lakiani at saka si Ken Honda. Oo, 'di ba? So if you wanna learn more about manifestation, yung mga sa mindsets na 'yan and as well as yung sa money. Happy Yes. money. Happy money. 'Di ba? So we are inviting you to join that event, no? It's a once in a lifetime opportunity. Hindi na kayo kailangan mag-abroad. Ito kasi sila mahilig to mag-abroad to attend mga personal development. Oo, Ano? naku po. What's the Nag-addict ako farthest sa quiz you've na. gone to?
Ano yung farthest you've got in terms of attending personal events, training? Ay, sa Asia pa lang naman, Singapore, Asia. Malaysia. Pero Kasi you have nung, plans of US, di ba? This year, oo, sa hopefully. December. Buti na, nung nag-lockdown, dapat may mga trainings kami sa Singapore, ay, sa Australia and US. Kaya lang nag-lockdown. So, naging online. Okay. Yan. So, yan. And then, meron din yung kinento ni Lai na MMI or Millionaire Mind Intensive magkakaroon din sa Manila in October naman yan. So, October, watch yes. out nyo rin yan. Ang organizer niyan is si Lorus. Si Lorus ang nag-organize niyan. So, if you wanna invest more into personal development, para kung halimbawa ikay gusto mo mag-level up sa buhay mo, sa business mo, or gusto mo lang may bagong experiences. Di ba? Sabi nga nila, you have to invest in experiences, in memories, di ba? Yes. Para mas may kwenta naman yung ginagawa nating mga paghihirap sa trabaho, di ba? Hindi lang puro ipon-ipon, no? So we also invest in yan. So, Lai, I'm very grateful that you took your very busy time na makapag interview tayo ngayon. So, I'm giving you this opportunity to share with our viewers your business, no? How can they follow you? Ano ba mga social media accounts mo? How can they get in touch with you? Go ahead. Ayan, we are on Facebook, www.facebook.com/sardasgarden2020. Ganun din sa Instagram, www.instagram.com/sardasgarden2020. Ayan, yung follow nyo lang po kami and subscribe para lagi kayong updated sa aming mga contents. Ayan, nagko-content din kami ni Coach Janice. Sa TikTok, di ba? Sa TikTok, ayun, meron din akong TikTok, Sardis Garden, ang ano. Yun. Hanapin nyo lang yung Sardis Garden. And yun, please do also watch out for her upcoming book, which will be Yes. published early next year. Tama ba? Early Oo. next year. O yan. Ako na nag-promote, di ba? Medyo na hesitant pa si Lai mag-share eh. Kasi dapat dinideclare na yan Wala para pa. matuloy yan. Wala nang back out, di Wala ba? nang atrasan ko. Wala nang atrasan. Kasi I really love, actually ako for me, di ba, I've been publishing books. I really love publishing books. Kasi ito yung mga books na, ito yung pwede ka mag-communicate sa mga audience mo kahit natutulog ka. Oo Di nga, ang ba? galing. Di ba? Opo. Tulog ka, ginagawa mo, di ba? Pwede mo silang makausap through your books. Kaya ang ganda talaga. And timeless talaga ang books, di ba? Wala namang, Mm-mm. baga sa ano, it is the legacy that we can leave behind to future generations. And ma-document yung mga pinagdaanan natin. Yung Yes. And sobrang mga, daming lessons. yes, yes. Ayan. Any final message you wanna leave to our audience before we go? Invest in yourself. Investment in the self pays the best interest. Na-proof ko na yan sa sarili ko kasi I became someone who I trust, I love, I admire from from the self na walang confidence or palaging may victim mentality, hindi alam kung ano gagawin niya sa buhay niya, to the present self na masaya lang, and very fulfilling, living a very fulfilling and balanced life. It's really worth it. Sobrang worth it ng lahat ng struggles, lahat ng gastos sa self-development trainings. Yan. Ayan. Bawing-bawi na yan. ROI na talaga yan. Yes Kita mo naman, kami oo. Oo bahay, naman. tapos nakakapag-travel, no? And ngayon Yes. nga, andito ka na sa stage that you're actually coaching people, you're paying Yes. it forward Giving to help back. more people, giving it back to them. So, because na-bless ka naman talaga ng gusto. So, yeah, thank you very much, Lai, for joining us here in Unlocking Miracles. For those na first time to join us in this podcast, feel free to rate, follow, and subscribe. And please share this to your friends and families para ma-bless din natin sila. And I'm encouraging everyone to continue to unlock more miracles in your life and be a blessing to more people. Cheers and see you in the next episode. Bye! Bye.